Ang panimulang kwento ng Chapter 20. Hinarap niya si Bu Jingfeng. Ang kanyang sibat ay naglalagablab sa pinagsamang enerhiya ng apoy at kidlat. Pinagpawisan sa gulat si Bu Jingfeng habang nasasaksihan ang pagsasanib ng dalawang katangian dual attribute fusion, isang pambihirang kakayahan na dati ay inakala niyang isang alamat lamang. Nag-apoy ang mga mata ni Su Hong habang sumusugod siya patungo sa instructor. Buong lakas na iwinasiwas ni Bu Jingfeng ang kanyang sandata, na nagpapakawala ng isang bagso ng purple energy. Marahas na nagtagpo ang purple blade laban sa sibat ni Su Hong na puno ng kuryente. Dinaig ni Su Hong ang pag-atake, at itinusok ang kanyang sibat upang magpakawala ng isang dambuhalang pagsabog ng pinagsamang elemento na tuluyang lumamon sa kanyang kalaban. Ang tindi ng puwersa ng atakeng iyon ay nagwasak sa depensa ni Bu Jingfeng, na naging sanhi ng kanyang pag-ubo ng dugo, habang tulala sa mapanirang kapangyarihan nito. Ang napakalakas na pagsabog ay marahas na nagtalsik kay Bu Jingfeng paatras, hanggang sa tumagos siya sa panlabas na pader ng gusali sa gitna ng nagliliparang mga labi. Nang humupa ang alikabok, nakatayo si Su Hong na matagumpay at walang galos sa gitna ng mga guho. Inabisuhan siya ng sistema na nakakuha siya ng 7 puntos ng halagang pandigma martial value points. Ngumiti si Su Hong nang matanto niyang sa wakas ay mayroon na siyang sapat na puntos upang maging isang Spirit Master. Sinuri niya ang interface ng kanyang sistema. Kinukumpirma ang kanyang mga na-update na istatistika at ang kanyang bagong kabuuang 477 martial value points. Sa labas sa bakuran, umaalingaw mula sa gusali ng dormitoryo ang malalakas na kalabog at tunog ng labanan. Dumating sina Grandmaster Qin Tianli at Bai Mo upang pagmasdan ang kaguluhan. Lingid sa kaalaman ng tagumpay ni Su Hong, ipinagpalagay ni Qin Tianli na sapat na ang lumipas na oras para durugan ni Bu Jingfeng ang batang trainee. May kumpiyansa niyang sinabi kay Bai Mo na naghanda na siya ng mga talumpati upang itama ang landas ng pagde-develop cultivation path ni Su Hong at pilitin itong iwanan ang depektibong paraan ng pagsasanay ng maraming teknik. Naputol ang kanyang pananalita dahil sa isang malakas na pagsabog ng marahas na tumalsik si Bu Jingfeng palabas ng itaas na pader ng dorm. Nahulog siya mula sa himpapawid at bumagsak ng malakas sa pader, mismo sa paanan ng dakilang guro at ni Bai Mo. Walang malay si Bu Jingfeng. Ang kanyang mga mata ay nakatirik at may dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Napasinghap sa gulat si Bai Mo nang makilala ang elite na instructor. Sa tabi niya, nakatitig si Qin Tianli sa katawan sa gitna ng nakakanginig na katahimikan. Habang ang kanyang kumpiyansa ay tuluyang gumuho, nanginginig na pinagtagpi-tagpi ni Bai Mo ang nakakatakot na katotohanan kung si Bu Jingfeng ang natalo. Nangangahulugan itong tinalo siya ng mababang antas na si Su Hong. Bago pa man nila lubos na maunawaan ang pangyayaring ito, 3 pang malalakas na pagsabog ang nagbasag sa mga natitirang bintana sa itaas ng dorm. 3 figura ang naiwan. 3 figura ang tumalsik patungo sa langit sa gabi, na nag-iiwan ng malilinaw na bakas ng elemental na enerhiya. Ang 3 figura ay bumagsak ng marahas sa bakuran, katabi mismo ni Bu Jingfeng. Sila ay ang 3 pang nakamaskarang instructor na ipinadala upang tambangan ang mga nangungunang trainee. Lahat sila ay bogbog sarado at walang malay. Sa loob ng nasirang gusali, lumabas ang 3 elite na trainee na nagwagi. Nakatayo si Wang Tiantuo habang nakatiklop ang mga braso, komportabling lumulutang si Xiaonan sa loob ng isang telekinetic bubble. At nakaupo naman sa isang pasamano si Lin Xinghe habang nagpapaypay sa sarili. Sumigaw si Wang Tiantuo pababa sa dakilang guro, na nagmumungkahing magpadala ng mas malakas na mga kalaban sa susunod dahil masyadong mahihina ang mga instructor na ito. Gayunpaman, natigilan si Wang Tiantuo sa pagkalito nang mapansin niyang 4 na tinalong instructor ang nakahandusay sa bakuran sa halip na 3 lang na kalaban nila. Naitanong ni Xiaonan kung sino ang posibleng nakatapos ng kanilang laban ng mas mabilis pa kaysa sa kanila. Sa maling pag-unawa sa sitwasyon, casual na ipinagpalagay ni Lin Xinghe na mahina ang ika-4 na trainee at agad na nadurog ng nakatalagang instructor sa kanya. Habang pinagpapawisan pa rin dahil sa revelasyon, tahimik na itinama ni Bai Mo ang mayabang na palagay ni Lin Xinghe habang nakatingin sa mga bali-baling binti ni Bu Jingfeng. Samantala, si Yang Mo, habang nakayuko at bahagyang tumatango, ay tila may malalim ding iniisip.
Hinimas ni Lee ang kanyang balbas, habang sinusuri ang sitwasyon. Kinilala niya na ang mabilis na pagkapanalo ng tatlong nangungunang trainee ay may katuturan dahil sa kanilang mataas na antas ng pagde-develop at mga natatanging talento. Gayunpaman, lubos siyang naguguluhan kung paanong si Su Hong, na isang hamak na nasa unang yugto lamang ng Tier 1, ay nagawang talunin ang isang kalaban na malapit ng mag-Tier 2 ng mas mabilis pa kaysa sa ginawa ng mga elite na henyo. Nakasimangot sa matinding pag-iisip, na itanong ng dakilang guro sa sarili kung anong lihim ang nagpahintulot kay Su Hong na makamit ito. Habang naghihinuha kung ang bata ba ay gumamit ng isang rurok na sining ng pakikipagdigma ultimate martial art o nagtataglay ng isang dakilang pisikal na konstitusyon. Bigla, ang instructor na si Lin Zi ay mabilis na tumakbo patungo sa kanila ng may takot, sumisigaw na may isang malaking insidente na nangyari. Kalmadong ipinikit ni Qin Tianli ang kanyang mga mata at ikinaway ang kanyang kamay bilang pagbaliwala. Kaswal niyang ipinagpalagay na may isang trainee na aksidenteng napatay sa tambangan. At isinaad na ang ilang mga nasasawi ay normal na bahagi lamang ng malupit na pagsasanay. Pinagpapawisan at natataranta, malakas siyang itinama ni Lin Zi. At isiniwalat na ang krisis ay hindi isang kamatayan, kundi ang paggamit ni Su Hong ng isang teknik ng pagsasanib ng mga elemental na katangian elemental attribute fusion technique sa panahon ng kanyang pakikipaglaban kay Bu Jingfeng. Kaswal na tumango si Qin Tianli, at binanggit na ang isang teknik ng pagsasanib ay perpektong nagpapaliwanag kung paano nanalo ang bata laban sa isang mas nakataas na kalaban. Isang bahagi ng segundo ang lumipas. Ang ganap na imposibilidad ng kanyang kapapanig lamang ay tuluyang pumasok sa kanyang isipan. At ang dakilang guro ay lubos na nabigla. Sumabog sa isang naglalagablab na gintong aura. Marahas na hinawakan ni Qin Tianli si Lin Zi sa mga balikat. Inuutusan itong ulitin ang sinabi at binalaan ang instructor na huwag gumawa ng mga katawa-tawang kasinungalingan tungkol sa paggamit ni Su Hong ng pagsasanib ng dalawang katangian. Kinakabahang ipinagtanggol ni Lin Zi ang kanyang pahayag. Inaalala ang nakita sa monitor feed kung saan si Su Hong ay may hawak na sibat na nababalot ng parehong apoy at kidlat. Hinimok niya ang dakilang guro na tanungin si Bu Jingfeng kung mayroon pa itong mga pag-aalinlangan. Tumingin pababa si Qin Tianli sa tinalong si Bu Jingfeng, at sinabing, ang katotohanan ng pagsasanib ng kulog at apoy ay tuluyan ng nanunuot sa kanyang kamalayan. Yinugyog niya si Lin Zi ng may likas na sigasig, habang binabanggit ng dakilang guro na ang tanging henyong tao sa kasaysayan na matagumpay na nakapagsaliksik sa pagsasanib ng dalawang katangian ay inabot ng higit sa isang dekada bago ito nagawa. Gayunpaman, ayon sa mga talaan ng Star City, wala pang isang buwan na nagsasanay si Su Hong ng kanyang mga teknik sa paggabay guiding techniques. Sa sobrang tuwa na humantong sa isang masayang halakhak, pinuri ni Qin Tianli si Su Hong bilang isang kahangahangang talentong mula sa langit at isang tunay na dragon sa gitna ng mga tao. Ganap niyang binaliwala ang pagod na si Lin Zi, na napalugmok at kinailangang alalayan ng alanganin ni Bai Mo. Habang inaalalayan ang kanyang nahihilong kasamahan, tinanong ni Bai Mo ang dakilang guro kung ang pagsasanib ng mga katangian ay tunay ng sapat ang kapangyarihan upang payagan ang isang nasa unang yugto ng Tier 1 na talunin ang isang kalaban na malapit ng mag-Tier 2. Bumalik sa kanyang formal na tindig, kinumpirma ito ni Qin Tianli. At ipinaliwanag na ang makasaysayang tagapanguna ng teknik na ito ay madaling nakakasupol ng mga kaaway na nasa Tier 2 habang siya mismo ay nasa Tier 1 pa lamang. Dahil naakit sa napakalakas na kapangyarihan, tinanong ni Bai Mo kung bakit ang gayong kahangahangang paraan ng pakikipaglaban ay hindi malawakang isinusulong para sa pagde-develop. Sa pangangatwirang sa kabila ng matinding hirap nito, ang mga potensyal na gantimpala ay katumbas ng panganib. Solemn niyang ipinaliwanag ni Qin Tianli na marami na ang sumubok sa pagsasanib ng mga katangian sa nakaraan. Ngunit ang proseso ay napakahirap at nagdadala ng mataas na panganib na malumpo ng malubha ang nagsasanay. Idinagdag pa niya na kahit may magtagumpay man, madalas silang permanenteng naiiwan sa antas ng pagde-develop na Tier 1, na nagpapawalang saysay sa matinding pagsisikap at panganib sa huli. Gayunpaman, ang kanyang kilos ay muling bumalik sa matinding pananabik habang itinitikom ang isang nag-aapoy na kamao, na binibigyang diin na nagawang masteran ni Su Hong ang pagsasanib na ito sa loob ng mas mababa sa isang buwan.
Namangha siya sa halimaw na kakayahan ng bata sa pag-unawa, at naitanong ng malakas kung gaano kaya kapahamak ang magiging kapangyarihan nito kung matagumpay niyang mapagsasama ang lahat ng 7 niyang elemental na katangian. Nakabuka ang mga braso, nilarawan ng Grandmaster ang isang hinaharap kung saan ang batang henyo ay ganap ng nag-mature. Iniisip si Su-hong na humahawak ng isang nakakasilaw at makulay na pagsasanib ng lahat ng 7 elemento upang puksain ang isang dambuhalang dayuhang emperador alien emperor sa pamamagitan ng isang kaysa-isa at nakakaungos na pag-atake. Napakamot na lamang sa ulo at pinagpawisan sina Lin Zu at Bai Mu sa tindi ng imahinasyon ng Grandmaster. Habang alanganing ipinapuntos na masyado niyang pinupuri o ino-overhype ang bata. Ipinapaalala nila sa kanya na bagamat ang pagsasama ng dalawang elemento ay isang pambihirang gawa. Ang matagumpay na pagsasanib ng lahat ng 7 ay purong pantasya na lamang. Umuubo upang itago ang kanyang kahihiyan. Muling nakuha ni Qin Tianli ang kanyang kumpiyansa at sinabi sa kanila na kalimutan na ang kanyang naging reaksyon. Naging seryoso ang kanyang tono nang matanto niya ang dambuhalang responsibilidad na ngayon ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Nag-aalala siya na kung hahayaan niya lang si Su-hong na pagsabayin ang lahat ng 7 katangian ng walang gabay. Ang bata ay maaaring kalaunan ay humantong sa isang pader o limitasyon sa pagsubok na magsanib ng ikatlong elemento at masira ang kanyang potensyal. Kung mangyayari iyon, naniwala si Qin Tianli na magiging makasalanan siya sa sangkatauhan dahil sa pagkabigong gabayan ang gayong bihirang talento. Bigla, sumigaw si Lin Zu ng isa pang nakakagulantang na realisasyon, na nagpapaalala sa Grandmaster na si Su-hong ay dapat ding nagtataglay ng isang special physique. Dahil ang kanyang likas na lakas pa lamang ay sapat na upang ganap na dambuhalan si Bu Jingfeng bago pa man niya gamitin ang elemental na pagsasanib. Nayamot sa huling ulat, pinagalitan ni Qin Tianli si Lin Zu dahil sa hindi pagbanggit ng gayong krusyal na detalye ng mas maaga. Mabilis na pinag-usapan ng mga instructor ang simpleng matematika sa likod ng kapangyarihan ng bata. Binanggit ni Lin Zu na nagawang durugan ni Su-hong ang halos 500 na vitality ni Bu Jingfeng gamit lamang ang sarili niyang base na vitality na 120. Napagtanto nila na ang dambuhalang pisikal na paglakas na ito ay higit pa sa elite na barbarian god body ni Wang Tiantuo, na nagpapatatag sa kanyang pisikal na lakas. Ang pisikal na konstitusyon ni Su-hong ay tunay na nakakatakot o halimaw. Habang nakatitig sa wasak na gusali ng dorm, bumuo ng bagong plano si Grandmaster Qin Tianli. Ipinahayag niya na bukas ay mag-oorganisa siya ng isang formal na torneo ng labanan combat tournament upang masusing masubok ang tunay na lakas sa pakikipaglaban at ang mga limitasyon ng vitality ni Su-hong. Upang gawin ito, binalak niyang itapat ang 3 nangungunang elite na trainee ng kampo, sina Wang Tiantuo, Lin Xinghe, at Xiao Nan, ng direkta laban kay Su-hong. May determinasyon sa kanyang mga mata, isinaad ng dakilang guro na nais niyang personal na masaksihan kung ano ang eksaktong mangyayari kapag ang isang hindi pa nakikita na halimaw na tulad ni Su-hong ay nakipagtagisan sa pinakamalalakas na henyo na kayang ialok ng training camp. At dito nagtatapos ang Chapter 20.